Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang inyong Kuya Weng na magbibigay ng reaction video. Panonoodin po natin yung bagong upload ngayon ni Durs TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Durs TV, pasyalan nyo po yung kanyang channel kung gusto nyo maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ating EAT, Legit Lover Cards at TBJ. Ito po yung ating kauna-unahang reaction video guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe. Mamimigay po tayo ng original bat and body kapag nakaabot na po tayo ng 200 subscribers. So, simulan na po natin yung pagbibigay reaction sa bagong upload ni Durs TV. Sabay-sabay po nating panoorin, guys. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na Legit Lover Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago... Ayun guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Durs TV, bisitahin nyo po yung kanyang channel. Napaka-updated po ng channel na yan ni Durs TV. Lalong-lalo na po sa ating Legit Lover Cards. Nga po natin simula ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong mga pang-araw-araw na pagsuporta sa aking mga daily update. So eto na po at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin ang tungkol po sa ads count na nakuha po ng tatlong noontime show kahapon. So unahin natin ang sa Tape Bulaga, no? So ads count to August 24, 2023, live broadcast of school-led New It Bulaga on GMA 7. Yun, nagbigay na po si Durs TV nung ads count po. Kagahapon ads count po to, no? August 24. So, ang nakuhang ang ads na mga pumasok po sa Tape Bulaga ay 59 TV ads. No? Nakakapagtaka, 59 TV ads. Ano pa kaya talaga yung pinapasahod nila, no? Hindi kaya masyadong luging-lugi na yung tape dito. Siguro sising-sisi na sila kung bakit pinatalsik at pinaalis nila yung TBJ. We have seen 59 TV ads during all of the 3 commercial gaps on it. So gap 1, 21 TV ads, gap 2, 19 TV ads, gap 3, 19 TV ads. Ang baba po ng ads nila, so mabibilang sa patak ng ulan. Tapos dyan pa po kukunin yung pasahod ng lahat-lahat ng empleyado po nila, no, ng mga taga-tape. Hindi ba sila abonado nito? Or kung may matira man, hindi Yun po yung sinasabi natin, no? Kasi dyan po talaga kinukuha yung pasahod nila. Maliban po sa mga host, marami pa pong staff yan. Ang dami po nilang manpower dyan. Paano pa kaya nila napapasahod dyan? Pero kudos sa Tape Bulaga, kasi alam nating ang dami nilang haters, ang daming hindi nanonood sa kanila. Pero ganun pa man, pumapasok pa rin sila napapasukan pa rin sila ng ads. Imagine, nakaka 59 TV ads pa rin sila. Pero mababa po talaga to para sa isang production, lalo na po sa noontime. Kalaki? Kasi sa ads count, nakikita kung malaki po ang pinapasok na pera ng isang show sa pamamagitan ng mga commercials na pumapasok po sa kanila. So base sa ads na nakita natin, meron lamang pong 59 na ads kahapon. Diba? Yung Tape Bulaga. So, nung nakaraan, 61. So, may kahinaan po talaga siya, no? Yung papremyo, dyan pa po kukuhanin. Pababa ng pababa yung TV ads ng Tape Bulaga. Tapos dyan pa nila kinukuha yung papremyo. So, wala na po talagang natitira. Palugi po talaga. Palugi talaga ang Tape Bulaga. Siguro karma na rin po yun sa kanila dahil sa pagpapatalsik nila sa legit at sa original 8 Bulaga. At uhugutin. So, paano na po pagkakasyahin, di ba? Ito naman yung nakuhang ads ng It's Showtime. Ads count, August 24, 2023, live broadcast of It's Showtime on GTV. We have seen 124 TV ads during all of the 4 commercial. Dito sa It's Showtime, malaki yung pumasok na ads, no? Kagahapon, August 24, 2023.
So, total of 124 TV ads yung pumasok sa kanila. Pero mas mahaba, katulad nga ng paliwanag ni Dors TV, no, mas mahaba talaga yung oras ng It's Showtime kumpara sa EAT at sa Tape Bulaga. Pero 124 TV ads, panalo yung It's Showtime dito. So kung mapapansin nyo, ang tataas ng mga TV ads na pumapasok din sa It's Showtime from Gap 1 to Gap 3. Yung Gap 4 kasi walang Gap 4 ang Tape Bulaga at EAT. Pero ganun pa man, mataas talaga yung pumasok din na TV ad sa It's Showtime. Kudos sa It's Showtime. Commercial gaps. So take note po ha, for commercial gaps. So gap 1, meron pong 33 TV ads, gap 2, 30 TV ads, gap 3, 43 TV ads, and gap 4, 18 TV ads. So mataas ang ads ng Showtime dahil mataas din po yung oras na ginugugol po nila sa show na ito. So hanggang gap 4 sila at ang 80 naman hanggang gap 3 lang po, kaya wag magtataka kung mataas ang nakukuhang ads ng It's Showtime. Samantalang puntahan naman po natin ang nakuhang ads ng EAT. So ads count, August 24, 2023, live broadcast sa PAT TVJ, led on TV5. So sa EAT naman po, no, sa ating legit double card, consistent talaga yung ads na pumapasok sa kanila. Pero kung mapapansin nyo, yung unang pinakita ni Dors TV sa It's Showtime, kung papansinin nyo yung gap 1 to gap 3, halos hindi nagkakalayo. Mas mataas pa nga yung pumasok na TV ads sa It's Showtime dun sa gap 1. Kasi 25 lang yung pumasok sa EAT, samantalang naka 30 o 33 yung pumasok dun sa It's Showtime. Pero mataas yung gap 3 nila, naka 40 TV ads sila. So imagine, no, kung nasa 59 TV ads lang yung pumapasok sa Tape Bulaga. Tapos yung legit double cards na EAT, napapasukan ng 95 TV ads. Tsaka consistent to, hindi talaga bumababa. Tumataas pa nga yung TV ads ng EAT. Pero kung mapapansin nyo, di hamak na mas malaki yung broadcast o mas maganda, mas malawak yung broadcast ng GMA at GTV kumpara sa TV5. So ibig sabihin talagang ang dami pa ring legit double cards. Marami tayong legit double cards talaga na patuloy na tumututok sa ating EAT. We have seen 95 TV ads during all of the 3 commercial gaps on it. So gap 1, 25 TV ads, gap 2, 30 TV ads, and gap 3, 40 TV ads. Oh, 95 ads count, partida, 3 gap lang po yan, di lalo na pag umabot ng 4 gap. Mas mataas pa po yan sa So tama si Dors TV ron, no? Paano kaya kung mag-adjust pa yung EAT at mas pinalawak pa nila, mas pinahaba pa nila yung kanilang time slot. So kung papareha sila sa It's Showtime, malamang mas tataas pa lalo yung TV ads, no? Minsan nga nakakapikon na, no, pag nanonood ka ng EAT. Sobrang tagal nung commercial break nila. Napakatagal talaga nung hihintayin mo. Ang dami pong magagawa habang naka-commercial break sila. Ganun katagal yung commercial break nila. Ganun karami yung ads na pumapasok sa kanila. Showtime for sure. So araw-araw siksik at nag-umapaw yung ads count nila. Diba? Dahil yan sa mainit po ninyong pagsuporta. Samantalang ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kadami ang nanood sa EAT kahapon sa online live nila, no? So sa TVJ YouTube channel, meron po silang 41K watching, habang ang TV5 Philippines, meron pong 81K na watching. Total of 122K sa YouTube pa lang po yan. Ganyan po araw-araw ang nanonood. Grabe, ang daming suporta, no? So imagine sa YouTube pa lang nakaka 120k na kagad ang EAT. Ang dami talagang sumusuporta sa EAT. Hindi rin kasi nakakaburing panoorin, lalo na yung bagong segment nila na Sugod Bahay, yung kay Mayor Jose. Talagang stress reliever talaga. Kung pagod na pagod ka, nabuburyong ka, ay tumuto ka lang sa EAT. Siguradong mag-i-enjoy ka at kahit pa paano yung makakalimutan mo kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Enjoy talaga silang panoorin, guys. EAT. Kaya walang duda, sila talaga yung nangunguna sa buong bansa. Unlike sa kiniklaim ng mga taga-Tape Bulaga na panatiko na sila daw yung number 1 noon time show, di wow, no? Sarili na lang po nila yung lokohin po nila. Total dyan naman. Di wow talaga, Dors TV. Di wow talaga, no? So doon na lang sila bumabawi yung pagpapakalat ng fake news, no?
kiniklaim nila sila yung number one, para lang sa ganon mas marami silang mahatak. Siyempre yung ibang viewers na hindi naman masyadong fanatic dun sa mga noontime show na gusto nila, siyempre pag nakita nilang may kumalat na fake news, number one to, di manonood sila. So yung mga tanga-tangang viewers lang yun, siyempre alam naman natin kung sino yung napakasarap panoorin. Sila magaling na paniwalain ang tao sa bagay na napaka-imposible, katulad ng sinasabi po ni Tito Zen noon. Laban sa kanila, na pinapaniwala po nila yung mga tao na sila daw yung Itbulaga, pero hindi naman. Ngayon, gusto naman nilang gawin paniwalain po yung marami na sila yung number one noon time show, kahit hindi naman talaga. Samantalang puntahan naman natin ang tungkol po sa matinding patutsyada ni Buboy Villar. Ito yung mabigat, no? Nakakapagtaka lang, guys, no? Itong sila Buboy, si Paolo, si Yorme. Yung unang lumabas sila dun sa Tape Bulaga. No, ang dami nilang sinasabi na kung hindi nila matatapatan yung TBJ. Ang dami nilang patutsada. Tapos ngayon, ang galing bumabanat na. Wala nang lalo si Buboy. Minsan nakakapikon yung mga banat. Ang dami namang sablay, no? Ang dami mong sablay, Buboy, para bumanat ka ng ganyan. At saka wala ka talagang pinaglalaban kumpara dun sa TBJ. Sa TBJ. So bumanat na din po yung bata, no? May paiyak-iyak pa man din siya kay Jose Manalo nung time na tinanggap niya po yung offer ng tape. Tapos ngayon, eto at wala nang hiya. Yun, drama-drama sa umpisa. Tapos pakapalan na. Pera-pera lang talaga, guys. Pera-pera lang. Bagay, sino nga naman, no? Karamihan naman talaga, no? Pag inuperan ka talaga ng malaking pera, babaliktad ka talaga. Pero syempre tayo, mga legit lover cards, alam natin yun, no? Kaya kudos dun sa mga kasama ng TBJ, no? Kila Jose, kila Main. Talagang solid talaga sila. Hindi sila bumitaw kahit na gaano kalalaki yung offer sa kanila. Sabi nga ni Jose noon, hindi mo naman matatapatan ng pera yung mga natutunan nila at mga napulot nila sa TBJ. Yung TBJ, kakalabanin niya. So, impluwensya ba ito ng pera? Kaya ang puti nagiging itim na. So, siguradong ikaka-imbiyer na po ni Joey ang banat ni Buboy. So, pag nabasa po ito, no? So, sunod-sunod na po ang patama ni na Buboy at Isko sa TBJ, ano? Habang ang TBJ naman po tahimik lang sila at antayin na lang po nila yung matinding banat dito ni Henyo Master. Siguradong pinag-iisip. Malamang to may signal to galing sa taas, no? Na pikunin nila o tirahin nila, banatan nila yung TBJ kasi alam nila na si Master Henyo, Joey De Leon, talagang hindi umaatras to. Kapag pinaringgan mo to, babawi to. Talagang magpaparinig din to o babanat din to. Pero kung titignan nyo kasi yung sitwasyon, yung TBJ may pinaglalaban to, tulad nga ng sabi ni Durs TV, no? May pinaglalaban sila. Lalong-lalo na si Master Henyo Joey De Leon kasi siya naman talaga yung original. No, sa kanya yun, siya yung totoong may-ari nung titulong Itbulaga. Hindi naman talaga yung tape. Hindi katulad nung mga host ng Tape Bulaga, lalo na tulad na Buboy tsaka ni Yorme. Saling pusala naman sila dyan, no? Gusto lang ng tip na ituloy yung programa nila, kinuha lang sila, wala silang pinaglalaban, pera-pera lang yun sa kanila. Ipan at talagang masasapul ulit sila, no, sa magiging restback po ni Henyo Master. So ganito po yung naging banat ni Buboy. Basahin po natin. Buboy Villar nagbahagi ng mensahe, piliin daw maging better kesa bitter. Nagbahagi si Buboy Villar ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang Threads account na kanyang binahagi rin sa kanyang Instagram story. Ito ay patungkol sa piling maging positibo sa buhay kesa maging bitter. Pag-ibay mo, Buboy. Talagang nagpo-post ka pa ng ganyan, piliing maging better kaysa maging bitter. Samantalang yung mga kauna-unahang yung palabas nung Tape Bulaga, inimbitahan mo nga yung tauhan mo na maging contestant, tapos sabi mo hindi mo kilala para manalo. Anong better dun? Tapos yung in-interview yung matanda na tinanggalan mo ng mic, anong better dun, boy? Hindi kaya yung patutsada mo ay para sa'yo, hindi para sa iba.
Mas akma yan para sa sarili mo, hindi para sa TBG. Ang naging tampulan ng pambatiko si Buboy kasunod ng mga kontrobersyal na kinasangkutan sa kanyang pagiging host sa Itbulaga sa GMA7. So sino po ba yung pinatatamaan niya dito? Na bitter daw. Wala nang iba kundi po ang TBJ. Kaugnay ito ng mga naging patama din po ni Henyo Master. Ano magiging bitter ang TBJ sa inyo? Sila original. Hindi kaya dapat kayo ang totoong bitter, hindi sila. Sila yung original kay Master Henyo, Joey De Leon, yung Itbulaga title, hindi sa inyo. So dyan sa post mo, Buboy, siguro mas tinamaan ka pa dyan kumpara sa mga gusto mong patamaan. Laban sa tape. May matinding rason naman kasi si Joey De Leon kung bakit niya po ito ginagawa. Dahil naagawan siya ng titulo na Itbulaga. Si Buboy, anong pinaglalaban po niya? Wala. Kaya wala siyang dapat maging... Wala talagang pinaglalaban si Buboy. Pera-pera lang, oy! Pera-pera lang, wala talagang pinaglalaban, alam prinsipyo. Basta pera, matik na. Dito, no? So, wag na siyang makigulo at magpatama din. Sa kanila niya dapat i-apply ang salitang yan para maging better sila. Kasi sila po yung tunay na bitter dito. Bakit? Dahil ayaw nilang marinig sa show nila ang Tito Vic at Joey. Kaya inaalisan po. Yun yung malaking pagkakaiba ng original dun sa hindi. Kasi katulad kila Jose, kapag meron silang na-interview o nanalo na nakapagpasalamat hindi sa kanila, dun sa iba. Katulad ng mga history ng sugod bahay nila nung nasa GMA pa sila. Diba may mga contestant na nagpasalamat kay Willie. So anong ginawa nila? Tinuloy nila, hindi nila pinatayan ng microphone, hindi nila tinanggalan ng microphone, itinuloy nila, bagkus tinuloy nila yun. Mas nag-hit pa. Kasi alam nung mga staff nung Itbulaga kung saan sila lulugar sa mga ganong sitwasyon. Kayo, hindi. No, ayaw yung marinig yung mga contestant nyo na pasalamatan yung TBJ. So, tamang-tama nga talaga yung post mo, Buboy, para sa inyo yan. Gawin nyo. Kayo yung dapat na maging better. Kasi kayo yung totoong bitter. Nila ng mic yung mga nagsasabi nito. So paulit-ulit na po silang sinasampal ng katotohanan at paulit-ulit din nila itong pinagtatakpan sa kagustuhan po nilang mapagtakpan. Ayaw po kasi nila na naririnig po ang Tito Vic and Joey sa Tape Bulaga. Kahit yung mga taong walang muwang nadadamay po sa kanilang kabastusan kaya sa kanila niya i-apply yung salitang wag maging bitter. Bagkos sa kanila dapat nila i-applyan para maging better naman yung show nila. Kasi kung hindi po sila bitter, sana hinahayaan niya na lang po or nila yung mga tao na nagsasabi at nagpapasalamat kay Tito. Yun, tama yun. Kung hindi talaga sila bitter, pabayaan nila kung saan magpasalamat yung tao. Kasi mas kilala kasi ng mga tao, lalo yung mga matatanda, yung TBJ. Kasi alam ng mga maraming nakakaalam sa atin na pag sinabi mong TBJ, Itbulaga. So sana pinababayaan na lang nila yun. Bagkus tinutuloy nila. Katulad, gayahin nila sila Jose, no? Sana bago kayo sumabak dyan, Buboy, nanood na kayo ng mga video clips ng original Itbulaga para at least alam nyo yung gagawin nyo pag nandun na kayo sa sitwasyon na yun. Hindi katulad ng tatanggalan nyo ng microphone, ang dami nyong patutsada. So, talagang kayo yung lumalabas na bitter, hindi yung TBG. So, mas magandang mas i-apply nyo sa sarili nyo yan para mas maging better kayo, no? Kasi kahit kailan, hindi nyo talaga matatapatan, hindi nyo matatalo ang TBJ at Legit Dabarkad. Sa inyo na mismo nang galing yan, sinabi nyo yan sa programa nyo, na hindi nyo sila matatapatan. So, dapat kayo yung mas gumawa nung ikabubuti ng programa nyo. Vic at Joey. So, dun nakikita yung pagka-bitter po ng show nila. 'Di ba? So, dapat ito yung tanggalin po nila, alisin po nila sa show nila. Nang sa ganun, maging better naman, At syempre,
para maging mas better yung show nila, bakit hindi nila itry na palitan yung title na Itbulaga? Kasi hanggat nakadikit dyan yung Itbulaga na titulo, lagi pong nakasunod sa kanila yung anino ng Tito Vic at Joey. Yun yung magandang punto ron ni Dars TV. Dapat talaga yan, pinalitan nyo na yung pangalan nyo. Kayo bilang staff, no, kayo yung frontliner ng Tape Bulaga. Sana kayo yung nagsasuggest dun sa management na palitan na. Huwag nyo nang gamitin yung Tape Bulaga. Yung mismong pangalan, yung title na Itbulaga. Kung gusto nyo talaga, kung talagang hindi kayo bitter, no, kayo na mismo sa inyo mismo manggaling. Huwag nyo nang gamitin yung Itbulaga. Kasi yung original nga na may-ari, hindi nila magamit-gamit eh. Di ba? Sumusunod sila dun sa rules, sa patakaran. Kaya instead na gamitin nila yun, which is sa kanila naman talaga, ginamit nila is EAT lang. So sana kayo mismo mga frontliner, i-suggest nyo sa management, no, i-suggest nyo dun sa mga halos-host na, boss, huwag na natin gamitin yung Itbulaga. Nang sa ganun, makapagpatuloy na rin kayo sa mga ginagawa nyo. At doon natin makikita kung sino talaga yung tututukan ng tao. Kasi talagang alam nyo sa sarili nyo mismo na kapag hindi nyo na ginamit yung pangalang Itbulaga, malamang lalong lalong walang manonood sa inyo. Kaya lang naman mas maraming nanonood sa inyo kasi nga, bit-bit nyo yung pangalang Itbulaga. Dala-dala nyo. Pero kapag hindi nyo nagamit yung Itbulaga, malamang ala nang manonood sa inyo. Alamang 1 buwan, 2 buwan lang, tsugi na lahat. Malamang sarado na yung tape. So kung ayaw po nilang marinig yung Tito Vic and Joey, bakit hindi na lang nila palitan yung titulo? 'Di ba? Para sana maging better yung show nila na Tape Bulaga ngayon. At since sinabi po ni Buboy Villar yung katagang yan, ito po yung ilang komento ng casual netizen na siyang matatawa ka nga naman. Ito yung mga comment ng mga netizen, no? Talagang nakakatawa lang, no? Dahil si Buboy pa, kay Buboy pa mismo nang galing, no? So, ano sabi nung iba? Ikaw pa talaga, ha? So, parang ang daming magtataka na ikaw talaga yung magbibitaw niyan. Parang yung mga sinabi mo mas patama sa inyo kumpara sa iba. Sabi po ng isang netizen, ikaw pa talaga, ha? Sabi pa po ng isa, piliing maging magalang kesa bastos. Komento pa po ng isa dito, wow, coming from you, ha? So, nasupalpal pa po tuloy si Buboy Villar, So, wag kasi siya magsasalita ng ganito na alam naman natin na hindi siya malinis. Hindi siya perpekto. So, wala siyang karapatan na magsalita nito at mangaral pa talaga. Kung sa sarili niya po ina-apply yung mga binitawan niya, di siya mismo magiging better siya. So, ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Guys, napakaganda ng video, no, ng content ni Dars TV tungkol nga ron sa post ni Buboy, no. Pero yun nga yung masasabi natin, no, kung talagang ayaw na nila nung hidwaan o kung anumang gulo dun sa nangyayari ngayon sa noon time, sana sila na mismo yung gumawa ng action, no. Palitan nila yung pangalan nila. Instead na gamitin nila yung Itbulaga, gumawa na lang. Total naman, gumawa na rin sila ng sarili nilang, nakagawa na sila ng sarili nilang team song. Bakit hindi na rin mismo palitan na nila yung pangalan nila? Nang sa ganun, magkakaalaman na talaga kung sino yung mas tututukan ng tao. Pero for sure, pag pinalitan nila yung pangalan nila na yan, mas lalong wala nang papasok na ad sa kanila. At lalong wala nang manonood sa kanila. Dahil kaya lang naman sila pinapanood dahil bit nila yung pangalang Itbulaga. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating kauna-unahang reaction na video. Sana ay mag-subscribe kayo at patuloy nyong panoorin yung ating channel. So pag nakaabot na po tayo ng 200 subscriber ay mamimigay po tayo ng original Bath and Body fragrance mist. Pakipasyalan na rin po guys, kung hindi naman kalabisan sa inyo, pakipasyalan na rin si Dars TV. Napakaganda ng mga content niya, updated po talaga lagi dyan. Ang gaganda ng mga video niya dyan na ipinopost. Kung ako nagkakamali, everyday talaga nagpo-post yan si Dars TV at puro updated po talaga.
yung mga pinupost niya, kaganapan sa ating TBG at Digit Dabber Cards. So patuloy po nating suportahan guys yung ating Digit Dabber Cards, yung EAT sa TV5. Patuloy natin ipakita yung suporta natin sa kanila. Sure naman na sigurado naman ako na nag-i-enjoy rin kayo tuwing pinapanood nyo sila sa pananghalian. At guys, paalala lang, mamaya na po yung laban ng ating Gilas Pilipinas, no? At ang maganda nito ay mapapanood natin ng live sa 1PH tsaka sa One Sport. So suportahan natin yung Gilas Pilipinas, bagamat malalakas yung kalaban na kauna-unahan ng mga kalaban ni Dominican Republic, ni Carl Anthony Towns. Alam nating mabigat yung pagdadaanan nila, pero todo suporta lang guys. Sabay-sabay tayong tumutok mamaya sa EAT sa TV5, sa TBJ, at mamayang gabi po alas 8 po laban ng Gilas Pilipinas. Sa akin makadikit lang sila, okay na. Yung manalo mahirap na, pero makadikit lang ang Gilas, okay na yun. At least talagang nag-improve na sila guys. Maraming salamat, ingat kayo lagi, at please huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you, bye bye.